depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Nananahimik ka. Out of nowhere, biglang nagparamdam yung ex mo. Ano ang dapat mong gawin? Sa video na to, kailangan nating tapusin ang video na to para maintindihan mo. Do not skip. Kung pwede lang sana, mas okay na matuto ka sa maraming pinagsasasabi ko kaysa magkaroon ka ng small amount of knowledge sa konting salita lang tapos i-apply mo. Baka hindi maging enough eh. Kailangan maintindihan mo ng buo para at least kapag nagparamdam ang ex mo, alam mo kung paano siya i-counter. At alam mo yung counter flow, kung paano mag-work like this. So, siyempre, hindi naman dapat agad-agad kinikilig ka pag nag-chat ang ex mo. At hindi rin lahat ng, alam mo yun, ng pagbabalik ay pag-ibig agad. Minsan, nagpaparamdam lang siya dahil lonely or malungkot or probably namimiss ka niya. Kapag nagparamdam ang ex mo, test ito or examination ito, unang-una ng emotional maturity mo. Hindi agad-agad sign na panalo ka na. Tinetest lang kung gaano ka ka-mature kapag yung ex mo nagparamdam na. So, ano ba ang mga dapat nating gawin kapag nagparamdam na ang ex? Unang rule, Huwag maging reactive. Ay, nagkamali pa ako. Huwag maging reactive. Pag sinabi kong huwag maging reactive, ang unang galaw kasi na pinaggagawa ng mga kliyente ko or ng mga subscribers ko, from time to time lang naman, kapag gigil lang sila na bumalik ex nila, agad nilang ginagawa, instant reply, mahabang emotional messages. Nagtatanong agad kung miss mo ba ako, mahal mo na ako, napaka-needy. So, imbis na gano'n kaya ka nga iniwan kasi masyado kang cute. Kumbaga, masyado kang needy kaya ka iniwan out of nowhere. Yun yung rason kung ba't ka iniwan. Tapos, kapag nag-chat siya sa'yo para mga musta lang, ipapakita mo na hindi ka naman nagbago. Cute ka pa rin. Ikaw pa rin yung dati na iniwan niya kasi masyado kang needy. Walang mangyari. Agad-agad aalis yan. Hindi yan hindi yan mag-i-stay. Kaya ang tamang mindset is always stay neutral. Control the pacing. Dapat ikaw yung mag-control ng sarili mo, yung bilis ng pag-reply. Ikaw yung mag-control ng back and forth ng reply nyo. Huwag siya. Dapat ikaw. And you need to stay grounded and neutral. And you need to assess before you engage. Napaka-importante niyan na maintindihan mo muna kung ba't siya nag-chat bago ka makipag-replyan sa kanya. Pangalawa, bakit ba sila kasi biglang nagpaparamdam? Ito yung mga real reasons na nakikita ko with my experience, okay? Una, syempre, ego check. Gusto lang nilang malaman kung may access pa sila sa'yo. Gusto nilang malaman kung dapat ka pa bang kausapin or what. Gusto lang nilang malaman kung, alam mo yun, ego check. Gusto lang nilang malaman kung ma-validate mo pa sila or may access pa ba sila. Pangalawa, loneliness spike. Maaaring naiinip or gustong lang may makausap. Ikaw yung safe option kasi alam nila mabilis ka mag-reply. Pangatlo, failed rebound. Baka hindi sila nagwo-work nung bago niya, kaya nagchat-chat siya sa'yo out of nowhere. Or nostalgia trigger. Baka meron siyang nakita, meron siyang naalala, and na-trigger mo siya. Dahil hindi ka na nga niya nakakausap lately, meron siyang nakita, meron siyang naalala, na nostalgia trigger siya, so nagsubok siya mag-reach out sa'yo. Or number 5, ito yung tinatawag nating genuine reflection. Napaka-rare nito, pero posible. At nangyayari ito with my clients. So, ano ang genuine reflection? Ibig sabihin, merong realization na nangyari. Pero, kailangan patunayan muna kung meron ba talagang realization nangyari. At para patunayan yun, hindi naman kailangan mahirapan talaga. No? Kailangan lang natin maintindihan na may na-realize ba talaga siya o wala. Ngayon, eto naman ang dapat natin gawin. Ito yung tinatawag kong response framework. Step 1. Mag-delay ka muna with intention. Natural pacing ka lang. Dapat hindi ka robotic tsaka hindi ka desperado. Pangalawa, light and neutral tone. Walang heavy emotions. Walang ganon. Kailangan yung energy mo is neutral lang, natural lang. Huwag masyadong pressure na, I love you, I miss you, kamusta ka na? Parang ganon. Kailangan natural or neutral energy or neutral tone ang tawag dyan. And number 3,
observe the investment. Kung sino nga ba yung maraming tanong, sino yung nag-e-effort na mag-continue yung chat, sino ba yung nag-create ng direction ng usapan ninyo. And number 4, do not reopen the relationship topic too soon. Huwag agad pag-usapan yung relasyon, yung breakup nyo, kung mahal nyo yung isa't isa. Huwag mo muna siyang i-pressure kasi hindi pa yan handa. Hindi porket nag-chat siya sa'yo, balikan na agad. Hindi ganun yun, okay? Hindi porket nag-chat siya sa'yo, balikan na agad. It takes a little bit of realization for that. Kaya, wag mong itapik agad kung mahal mo pa ba ako, ba't mo ako chinachat? Do not take it personal. Wag ka masyadong reactive, wag ka masyadong gigil, wag ka masyadong energetic na pag-usapan ng relasyon. Bagkus, pinakamagandang gawin, i-avoid mo muna yung relationship topic. Para pag nakapag-usap kayo, is all natural and all normal. Wag agad-agad idiin at ipilit ang sarili. So, ito yung mga red flags natin kapag nagparamdam siya ng late night, baka lasing, or sexual undertone agad. Breadcrumbing, like random high, tapos biglang nawawala. May mga breadcrumbing na pwedeng mangyari. O kaya walang concrete plan, or defensive kapag tinatanong mo na may intention. So ano ang magiging green signals natin na pwede nating explore ang ex mo? Kapag consistent communication, tapos meron direktang acknowledgement ng past at issue. Like napapansin mo sa kanya na napakaluwang at napakaganda niyang kausap pagdating sa past issues. Willing pag-usapan ng improvement, ang growth, at clear ang intention niya. At meron siyang action, hindi lang puro salita. Kung baga nakikita mo, meron din siya sa gawa. Something like that. So, ano ang hindi mo dapat gawin? Huwag kang mag-confess ng feelings kaagad. Huwag ibalik yung old dynamics ninyo. At wag kang magiging therapist niya, okay? Wag mong gagawin yun. Wag kang magbigay ng unlimited access na gano'n. Something like that. So, ang pinaka-strategic positioning natin dito is dapat tanungin mo yung sarili mo kung yung bagong version ba niya is qualified para kausapin ka. Kumbaga, ngayon, dati siya yung nagbibigay ng qualification, pero since na nag-reach out siya sa'yo, ikaw naman ang mag-control ng pacing. Ikaw naman ngayon ang magbigay ng qualification sa kanya. And if you want to understand the full instruction, syempre, alam ko naman masyadong general ang advice ko. Para mas maging specific siya at naka-tailor lang siya para sa sitwasyon mo. Sa iba-iba kayo ng sitwasyon, you can give us a message dito sa Facebook page, Philippine Dating Coach, for private coaching. Thanks for watching.